Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 971 hanggang Kabanata 980. Kabanata 971. Tumayo si Yehan para buksan ang pinto, at saka, ang nakakaakit na mukha ni Hufeng ay pumasok sa kanyang paningin. Bakit ka nandito? Nang makita na si Hufeng pala, bahagyang ngumiti si Yehan, ngunit nang makita niya si Sito Zhenchen sa likod niya, agad nawala ang ngiti sa mukha ni Yehan. Bakit hindi mo ako pinapayagang makita ka? Naistorbo ba kita sa pagiging malapit sa isang magandang babae? Ang mukha ni Hufeng ay puno ng sama ng loob. Mula sa kanyang posisyon, nakikita na niya na abala siya sa kusina, dapat ay 1,000 taon na. Saan ka ba gustong pumunta? Iniisip ko pa rin kung kailan kita mahahanap, pasok ka. Hinailan ni Yehan si Hufeng papasok sa bahay. Tungkol naman kay Sito Zhenchen na sumusunod kay Hufeng, hindi man lang siya nag-hello, pero hindi naman nagalit si Sito Zhenchen. Hindi siya pinalayas ni Yehan, na nagpatunay na mayroon pa ring relasyon sa pagitan nila. Magkaroon ng magandang pag-uusap tungkol sa mga posibilidad. Miss Ying, pasensya na sa abala. Nang makita niyang lumabas si Ying Chenkyo mula sa kusina, kinusa ni Hufeng na batiin siya. Nagkita silang dalawa sa Shanghai City. Kahit na malamig ang mukha niya kay Ye, masigasig pa rin si Ying Chenkyo kay Hufeng, hawak ang kamay niya at nakangiting sabi, "Saan naman pupunta si Sister Hufeng? Huwag mo akong istorbohin, maupo ka muna, magluluto ako ng 2 pang ulam mamaya, sapat na." Nakarinig nito, umupo si Yehan sa sofa at walang pakialam na sinabi, sapat na ang isang ulam na prito, at ang sobrang pagluluto ay pag-aaksaya ng mga sangkap. Sa tingin ko hindi pumunta dito ang ilang tao para kumain at uminom. Hindi na kailangang gawin iyon, problema. Pero automatiko namang hindi pinansin ni Ying Chenkyo ang sinabi ni Yehan. Nakarinig ng mga sinabi ni Yehan, medyo nahiya si Sito Zhenchen, at sinabi, hindi ka naman kailangang maging kuripot, di ba? Sa pinakamasama, bibigyan kita ng mesa sa Yanjing Hotel mamaya. Excuse me, si Director Sito ay pwedeng magsabi ng kahit anong gusto niyang sabihin. Kung pupunta lang siya para umupo at umupo, pwede na siyang umalis ngayon. Patag na sinabi ni Yehan. Nandito ako para kumain, paano ako aalis bago ako kumain, at saka, hindi mo ba talaga gustong malaman kung ano ang saloobin ngayon? Bahagyang ngumiti si Sito Zhenchen, at naghagis ng pain kay Yehan. Nakarinig nito, tinignan ni Yehan si Hufeng na umiling. Wala siyang alam sa saloobin ng nasa itaas. Sumama siya dito kay Sito Zhenchen, at narito lang siya bilang panangga. Tungkol naman sa nakakahiyang eksena, kahit anong desisyon ang gawin ni Yehan sa huli, susuportahan niya ito. Nakita ito, walang pakialam na sinabi ni Yehan, bakit nandito ba si Director Sito para magpakitang gilas? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, at kung may utot ka, ilabas mo lang, pigilin mo ng pabalik-balik, huwag mong pigilin ang katawan mo. Nakarinig nito, biglang dumilim ang mukha ni Sito Zhenchen. Nakita ito, tumawa si Hufeng at sinabi, mag-usap kayo ng dahan-dahan, at tutulungan ko sa kusina. Ang masamang ugali mo ay hindi pa rin nagbabago. Tumawa at sampain si Sito Zhenchen, at sinabi, naglakas loob kang pumunta sa Yanjing City mag-isa, at kumikilos ka ng walang pag-aalangan. Nakita mo na ng kaunti, orihinal mong pinili na maging neutral sa laban sa pagitan mo, at walang tutulong. Gusto ninyong umupo sa bundok at panoorin ang mga tigre na lumaban, at umani ng mga pakinabang ng mangingisda. Pinutol ni Yehan ang mga sinabi ni Sito Zhenchen, at patag na sinabi. Sinabi ni Sito Zhenchen, huwag kang magsalita ng ganoon kamatigas, bata ka. Ang aking nakatatandang kapatid, military god, ay nakagawa na ng kasunduan sa iyo. Tayo ay mga kaalyado. Kahit na hindi tayo tumulong sa sinuman sa paligsahang ito, pabor pa rin tayo sa iyo. Talaga ba? Bakit hindi ko naramdaman? Tumawa si Yehan. Ang pagtatatag ng Ancient Martial Arts Association ay na-abolish na. Tumingin si Sito Zhenchen kay Yehan. Nakarinig nito, nagpakita ng pagkagulat sa mukha ni Yehan. Mula sa mensaheng ito, agad niyang naisip ang marami. Ang Ancient Martial Arts Association ay na-abolish. Ang Ancient Martial Arts Association ay nagpapadala rin ng mensahe sa labas ng mundo.
Ang ilang tao ay nag-overdo na, at ang mas mataas na awtoridad ay pabor na sa panig ni Yehan. Talaga ba? Tumingin si Yehan kay Sito Zhenchen. Kahit na hindi nakialam ang mas mataas na awtoridad at hinayaan ang dalawang panig na makipagkumpetensya ayon sa kanilang sariling kakayahan, masaya rin siyang makita ito, pero mas masaya siya kung ang mas mataas na awtoridad ay nasa kanyang panig. Bakit kita niloloko, bata? Siyempre totoo ito, sinabi ni Sito Zhenchen. Kung pipiliin ng mas mataas na awtoridad na maging neutral at hindi makialam, kailangan ng inyong dalawa na kontrolin ang sitwasyon sa loob ng isang tiyak na saklaw, at hindi ninyo dapat ipakita sa publiko. Halika, pero sa pagkakataong ito, para pilitin kang pumunta sa Yanjing City, hayagan na sinalakay ng pamilyang Nolan ang mga pamilyang Zhang at Yan, at nagdulot ng maraming problema sa lungsod, na nakaapekto na sa ilalim na linya. Nakarinig nito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, sa ganitong kaso, bakit hindi mo na-abolish ang Ancient Martial Arts Association bago ako pumunta sa Yanjing City, kundi pagkatapos lang akong pumunta? Siyempre may kinalaman ito sa iyo, bata. Siyempre alam kong may kinalaman ito sa akin. Kung hindi ako pumunta sa Yanjing City para masira ang sitwasyong ito, natatakot ako na hindi ka magagawa ng ganoong desisyon. Ngumiti si Yehan at nagpatuloy, naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Ang paghawak sa isang bansa, ang kailangan ay isang matatag na sitwasyon, pero sa pagkakataong ito ay sobra-sobra ang ginawa ng kabilang panig, na nagalit sa iyo, at dumating ako sa Yanjing City gamit ang malalakas na paraan para makita mo ang pagkakataon, upang sabihin ng diretso, gusto mo ring gamitin ang aking kamay ang kadahilanan ng katatagan ay tinanggal, kaya ang desisyong ito ay ginawa sa oras na ito, Director Sito, hindi ko alam kung tama ako. Pwede bang tumigil ka sa pagiging matalino, bata? Mapait na ngumiti si Sito Zhenchen. Ang sinabi ni Yehan ay tama nga. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, hindi ka dapat masyadong tanga, o magdurusa ka. Binigyan ko ng tiwala ang isang tao dati, pero sinaksak niya ako sa likod. Nakarinig nito, nagmukhang mapait si Sito Zhenchen at nanahimik. Binigyan siya ni Yehan ng tiwala, kaya bakit hindi niya binigyan si Yehan ng kanyang tiwala? Si Yehan ay hinikayat niya sa Security Bureau. Maraming beses silang nagtulungan, at ang relasyon na itinatag nila ay hindi isang subordinate at isang superior, kundi isang magkaparehong mapagkakatiwalaang relasyon ng mga kaibigan. Gayunpaman, maraming kawalan ng pag-asa dito, at ayaw itong ipaliwanag ni Sito Zhenchen. Kabanata 972. Nang makita ang hindi matagalan na kapitan sa mukha ng una, tahimik na naglabas si Yehan ng sigarilyo at sinindihan ito. Pagkatapos mag-isip, binigyan niya si Sito Zhenchen ng isa pa. Pareho silang tahimik na naninigarilyo, walang sinasabi sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, matapos manigarilyo, henyo na sinabi ni Sito Zin, alam kong nagagalit ka sa akin dahil sinalakay kita, at ayaw kong magbigay ng anumang dahilan. Ginawa ko lang ito. Ang anumang dahilan ay walang kabuluhan, ngunit hanggang ngayon, tinuring kita bilang isang kaibigan, at malugod kang bumalik sa gate ng Security Bureau anumang oras. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, sa totoo lang, para maging matapat, hindi kita sinisisi sa pangyayaring iyon, at hindi rin kita kinasusuklaman. Kung kinasusuklaman kita, hindi kita ipaalam ng maaga tungkol sa bitag na itinayo ko sa Zhejiang. Sa pagkakataong ito, gagawin natin muli. Pumunta sa parehong posisyon, sana nandito pa rin ang orihinal na tiwala. Nakarinig ng mga sinabi ni Yehan, nagulat si Sito Zhenchen, na may mapait na ekspresyon sa mukha, pagkatapos ay ngumiti, at sinabi, alam kong bata ka pa rin na itinuturing mo akong kaibigan, huwag kang mag-alala, ang parehong pagkakamali, ikaw man o ako, hindi na ito mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Huwag kang maging kampante, ako ay isang Bar Isles ng Pulbera ngayon. Kung sisindihan ko ito, jijibain ko ang iyong Security Bureau. Kinulubot ni Yehan ang kanyang mga labi. Kahit na sinisi niya si Sito Zhenchen, hindi niya kailanman kinasuklaman siya, alam na nakatayo sa posisyon ng kabilang panig, maraming bagay ang wala sa kontrol ng isang tao. Kung hindi niya gagawin ito ng ibang tao. Sa kabaligtaran, mas gusto niyang gawin ito mismo. Hoy, wala akong lakas ng loob na sindihan ang iyong Bar Isles ng paputok, ngunit malugod kang tinatanggap ng Security Bureau na ay dismantle ito. Ngayon ang mga lalaki sa Security Bureau ay sabik na bumalik ka. Ngumisi si Sito Zhenchen. Sinabi ni Yehan, wala akong oras ngayon, pero dahil nasa iisang bangka tayo, ang iyong Security Bureau ay napakatalino, tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao.
Nakarinig nito, samping si Sito Zenshin ng may ngiti, at sinabi, "Bata ka, sumang-ayon lang tayo na gumawa ng isang bagay para sa iyo, okay, sino ang gusto mong imbestigahan, tutulungan kita sa bagay na ito." Yan Qingyan. Tumingin si Yehan kay Sito Zenshin. Nakarinig ng mga sinabi ni Yehan, nag-isip sandali si Sito Zenshin at sinabi, "Batay sa aming investigasyon, ang pangyayaring ito ay may kinalaman din sa kanya. Ang taong ito ay talagang kayang tiisin ang panunumpa na hindi na muling ipanganak, ngayon na lumipas ang 20 taon, tila lalabas siya sa pagkakataong ito. Hindi ako interesado sa kanyang hinaharap at nakaraan, gusto kong malaman ang partikular na impormasyon ng taong ito." Sinabi ni Yehan, "Orihinal kong naisip na ang larong ito ay itinakda ni Nalan Yaoguang, ngunit sinabi sa akin ni Ji Jiukan na hindi lamang mayroon lamang si Nalan Yaoguang, at may mga mas malalakas na tao, at ang taong ito ay si Yan Qingyan, hindi ko siya kilala, at tiyak na hindi madali para kay Ji Jiukan na ipaalala sa kanya." Sinabi ni Sito Zenshin, "May impormasyon tungkol kay Yan Qingyan sa Security Bureau. Pagbalik ko, ipapadala ko sa iyo ang kanyang impormasyon." Ang taong ito mula sa pamilyang yan ay naging napakababaki sa loob ng 20 taon na hindi mailarawan. Para maging deputy mayor siya ng Kabisera, natatakot ako na halos makalimutan ng mga tao ang kanyang orihinal na reputasyon. Sa pag-uusap ni Yehan at Sito Zenshin, naghanda na sina Huafeng at Ying Chenkyo ng masarap na hapunan sa kusina, at lumabas silang dalawa na may masasarap na pagkain. Tumingin si Huafeng kay Yehan at Sito Zin na nakaupo sa sofa, ang dalawa sa kanila ay tumawa at sinabi, "Mukhang nagkasundo na kayo, huwag kayong mag-isip, halika at tikman ang gawa ni Chenkyo, maswerte ka ngayong gabi." Nakangiting sinabi ni Ying Chenkyo, "Sister Huafeng, hindi naman masama ang iyong kasanayan sa pagluluto, kailangan kong humingi ng payo sa iyo sa ibang araw, kung maswerte ako, natatakot ako na isang taong may malaking puso." Habang nagsasalita, sinulyapan pa niya si Yehan. Hindi pinansin ni Yehan ang lahat ng ito. Pagkatapos ng hapunan, umalis sina Huafeng at Sito Zenshin. Orihinal na dadalhin sana ni Huafeng si Yehan palayo bago umalis. Ang nag-iisa na lalaki at byuda ay nakatira sa parehong silid. Sa romantikong personalidad ni Yehan, natatakot talaga si Huafeng na ang taong ito ay magiging napakasama na kikilos siya tulad ng isang kuneho na kumakain ng damo sa tabi ng pugad. Ang dula ay kinain si Ying Chenkyo. Pero may gagawin pa si Yehan ngayong gabi, kaya tumanggi lang siya sa kabaitan ng kagandahan. Pumunta sa Yanjing City, tingnan natin si Wu Ying, ang batang babae ay halos nagiging workaholic na ngayon. Bago umalis, sinabi ni Huafeng ang ganoong pangungusap kay Yehan. Siyempre, hindi lang si Wu Ying ang kailangang makita ni Yehan sa Yanjing City. "Bakit, nagsisisi ka bang manatili?" Nang makita si Yehan na nakaupo sa sofa at nagmumuni-muni, umupo si Ying Chenkyo sa tapat niya at sinabi, "Totoo lang, nag-aalala talaga ako na hayaan kang manirahan dito. Lumipat si Sister Feng para manirahan kasama ko." Nakarinig nito, tumangala si Yehan sa kanya, sinuri siya, at sinabi, "Bakit, natatakot ka bang kakainin kita? Maglakas loob ka ba?" Nang marinig ang mga sinabi ni Yehan, direktang hinagis ni Ying Chenkyo ang unan sa kanyang kamay patungo kay Yehan, pero natatakot talaga siya sa kanyang puso. Natatakot talaga siyang mag-isa at magbiyuda sa gabi. Ano ang gagawin ni Yehan sa kanya? Sa oras na iyon, para siyang nagdadala ng lobo sa bahay. "Huwag kang mag-alala, kahit na maganda ka, hindi ako interesado sa mga babaeng maliit ang dibdib." Kumunat ang noo ni Yehan. "Bastard, ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit kung kaya mo." Nang marinig ito, namula sa galit si Ying Chenkyo, parang gusto niyang lumapit at sipin siya sa mukha. Ang nakakainis na taong ito ay talagang sinabi na maliit ang kanyang dibdib, saan maliit ang pamilya. "May lakas ng loob kang hilingin sa akin na sabihin ulit ito, at bumalik ka at tumingin sa salamin." Hindi na pinansin ni Yehan si Ying Chenkyo, at umupo sa sofa para pumikit at magpahinga. Nakita ito, nais ni Ying Chenkyo na takpan ang bibig ni Yehan. Tumayo siya, humihikab ng malamig at umakyat sa hagdan. Binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at sinulyapan si Ying Chenkyo, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpikit para magpahinga. Lumipas ang oras sa bawat minuto at bawat segundo, nang ang oras ay umabot na sa 12:00, biglang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at naramdaman na nakatulog na si Ying Chenkyo, at tahimik siyang umalis sa vilya ni Ying Chenkyo. Kabanata 973. Ang lungsod ng Yanjing sa gabi ay mas masigla pa. Ang maliwanag na ilaw ay sumasakop sa buong lungsod na may kaakit-akit na kulay. Sa gabi, lagi itong pag-aari ng mundo ng mga kabataan, na nag-aaksaya ng kanilang masiglang enerhiya sa mundong ito ng luho at pera.
Sa labas ng isang tahimik na looban sa lungsod ng Yanjing, lumabas si Yehan mula sa dilim. Tumingin siya sa gate ng looban at malamig na ngumiti. Ang looban na ito ay pag-aari ng pamilyang Yan sa lungsod ng Yanjing. Ang dahilan kung bakit pumunta si Yehan dito sa puntong ito, hindi dahil masyadong abala siya para matulog. Dahil ito kay Yan Lingjiao, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa babaeng iyon. Ang mga sinabi ni Zhug Prajna noong nakaraan ay nagbigay kay Yehan ng masamang pakiramdam, kaya kailangan niyang puntahan siya. Ang figure ni Yehan ay dahan-daang nawala sa dilim, walang ingay, at sumama sa buong gabi. Ang disenyo ng looban ng pamilyang Yan ay katulad ng sa looban ng pamilyang Yan. Gabi na, at karamihan sa mga tao sa pamilyang Yan ay nakatulog na. Ang buong compound ay napakatahimik, tanging ang mga sundalong nagbabantay sa looban ng pamilyang Yan ay matatag pa ring nakatayo, ang sariling posisyon. Gayunpaman, ang mga sundalong ito na sumusunod sa kanilang mga tungkulin ay natural na hindi malalaman na si Yehan, isang taong sumalakay, ay pumasok sa compound ng pamilyang Yan. Sa isang bubong, ginamit ni Yehan ang kanyang mga mata ng yin at yang, at nagsimulang makita ang buong looban. Hindi niya alam kung nasaan si Yan Lingjiao sa looban ng Yan. Natural na napakakulit na maghanap ng isang lugar pagkatapos ng isa pa. Upang maging matalino, kahit na ang isang master na tulad ni Yehan ay hindi mangangahas na maglakbay ng malaya sa compound ng pamilyang Yan. Alam mo, sa compound na ito, mayroong isang master na sikat na tulad ng isang baliw. Gayunpaman, sa sandaling ito, tiningnan ni Yehan ang isang looban kung saan nakabukas pa ang ilaw. Sa looban na iyon, isang lalaking may edad na ay nakaharap sa gilid kay Yehan. Alas 12 na ng gabi, pero hindi lang ito natulog ang lalaki, pero dahan-dahan pa rin siyang umiinom ng tsaa. Sa itim na bubong, matapos gamitin ni Yehan ang kanyang mga mata ng yin-yang upang makita ang eksena na ito, ang kanyang tingin ay nakatuon sa lalaking nakaharap sa kanya mula sa gilid. Ang lalaking ito ay mukhang napakadesidido mula sa gilid, may salamin, mukhang maamo sa labas, pero isa rin siyang standard na matandang gwapong lalaki. Alas 12 na ng gabi, pero hindi lang natulog ang lalaki, mag-isa siyang umiinom ng tsaa. Ang eksena na ito ay talagang kakaiba. Matapos makita ito ni Yehan, patuloy niyang pinapanood ang lalaking may edad na, sinabi sa kanya ng kutob na ang lalaking may edad na ito ay malamang na ang ama ni Yan Lingjiao, si Qingyan ng pamilyang Yan. Sa oras na ito, tumingin ang lalaki patungo sa madilim na lugar kung saan nakatayo si Yehan. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kawalan. Sa katahimikan, may walang katapusang presyon na nagdulot sa atmosfera sa mundong ito na maging magulong. Pinigilan. Naramdaman ito, biglang nakaramdam si Yehan ng paglubog ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman niya na parang may dala siyang napakalaking bundok sa kanyang likod. Ang walang katapusang presyon ay nagtipon patungo sa kanyang posisyon sa kawalan, na nagpahirap sa kanyang paggalaw, ay napakahirap. Snort. Isang mahinang ungol ang dahan-daang nanggaling sa bibig ni Yehan, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Sa susunod na sandali, isang kamangha-manghang puwersa ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, umaagos na parang alon, kumakalat patungo sa madilim na mundo, nakabangga sa walang katapusang presyon na iyon. Nagbanggaan ang dalawang di nakikitang puwersa, at ang dalawa ay naglaban sa ere, na nagdulot sa madilim na kawalan na mahina ang tunog na parang kulog, at ang mga sundalong sumusunod sa kanilang mga tungkulin ay nakaramdam lamang ng mabigat na paghinga sa sandaling ito, na parang sila ay natigil ang leeg ay hindi rin komportable, wala silang ideya na sa looban na ito, ang dalawang lubhang mga master ay mayroong isang paligsahan. Gayunpaman, ang paligsahang ito ay natapos pagkatapos ng ilang hininga, at ang dalawa ay huminto ng sabay, at ang malakas na puwersang iyon ay nawala sa kalangitan sa gabi. Dahil nandito na kayong lahat, halika at uminom ng tsaa kasama ko. Sa looban, kalmadong sinabi ng lalaking may edad na. Kahit na ang kanyang boses ay hindi malakas, malinaw na narinig ito ni Yehan. Nakarinig nito, umalis si Yehan mula sa bubong, at bumagsak sa looban kung saan ang lalaking may edad na ay parang itim na ilaw. Sa oras na ito, ang lalaking may edad na ay naglabas ng isang tasa at inilagay ito sa tapat niya, at sinabing habang nagbubuhos ng tsaa, umupo ka, hindi ito magandang tsaa, sana ay mainom mo ito, ang lumang lasa ng 20 taon, palagi ayaw magbago. Lumapit si Yehan at sinabi, nahirapan ako sa buhay mula noong bata pa ako, kumakain ng magaspang na tsaa at magaan na pagkain, at hindi ko matitikman kung ano ang magandang tsaa. Hanggat kaya kong uminom, hindi ito papatay ng mga tao, hindi ko alintana na gawin ulit ito. Nakarinig nito, bahagyang huminto ang lalaking may edad na nang nagbubuhos ng tsaa. Ang tsaa ay orihinal na ibinuhos ng 7%, ngunit naging 9%.
Napansin ng banayad ng mga pagbabago sa mukha ng lalaking may edad na, umupo si Yehan at uminom mula sa kanyang tasa ng tsaa, at sinabi, mabuti ang kalooban ng iyong kadakilaan kung hindi ka natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Kung nakatulog ako, paano ko makikilala ka ngayong gabi? Sinulyapan ni Yan Chindian si Yehan, tinulak ang kanyang salamin at sinabi, kumusta naman kayo? Hindi kayo natutulog sa gabi, pero kayo ay isang ginoo sa BIM. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ang problema sa pamilyang yan. Nakarinig nito, ngumiti si Yehanhan at sinabi, Yan Chindian, ang mga matatalinong tao ay hindi nagsasalita ng madilim na mga salita, alam mo kung sino ako, bakit ako pumunta sa bahay ng iyong yan. Mas alam mo. Sa totoo lang, mas gusto ko na tawagin ako ng iba na deputy mayor yan. Tinulak ni Yan Chindian ang kanyang salamin, ang kanyang maamong hitsura ay talagang nagpahirap na icon-ekte siya sa sikat sa buong mundo na Yan Chindian, kung hindi niya ipinakita ang kanyang makapangyarihan hindi makapaniwala si Yehan na ang maamong lalaki sa harap niya na may hitsura ng scholar ay si Yan Chindian. Sinabi ni Yan Chindian, ayaw kong mag-isip-isip tungkol sa dahilan ng iyong pagdating. Kahit na alam ko, magkukunwari akong hindi ko alam. Kung pupunta ka para uminom ng tsaa kasama ko, magiging masaya ako. Paano kung pumunta ako rito para kay Ling Zhao? Tumingin si Yehan kay Yan Chindian at kalmadong nagtanong. Nakarinig nito, ngumiti si Yan Chindian at sinabi, ang aking pamilyang yan ay wala sa taong ito, tanging ang manugang na babae ng pamilyang Nolan. Natatakot akong mali ang iyong napuntahan. Talaga, ngumiti si Yehanhan, Yan Chindian, itago mo ang iyong pagkukunwari, ang aking babae ay akin lang sa buhay na ito, walang makakakuha nito, at walang makakapunit nito, kahit na ikaw ay kanya kahit na ang aking ama ay hindi ito magagawa, sisirain ko ang sinumang mangangahas na pigilan ako. Kabanata 974. Sana mayroon kang ganoong kakayahan. Mahinang ngumiti si Yan Chindian, matagal na panahon na simula nang makipag-usap sa akin ang isang binatang tulad mo, lalo na't ikaw pa rin ang anak na hinahangaan ko, kaya mas mabuting huwag pag-usapan ang mga personal na bagay ngayong gabi, pag-usapan natin ang buhay, mausisa talaga ako, paano ka nakarating sa kung nasaan ka ngayon. Mukhang wala itong kinalaman sa iyo. Humikab si Yehanhan at sinabi, Yan Chindian, ang lungsod ay nasa lungsod na sa loob ng 20 taon, at ngayon ay lumabas ka na sa bundok, ang iyong mga paraan ay talagang kahanga-hanga. Sa pagitan mo at ko, bukod sa mga pribadong bagay, wala nang ibang dapat pag-usapan, ngayon gusto ko lang malaman kung nasaan si Ling Zhao. Nakarinig nito, tumawa ng mahina si Yan Chindian, uminom ng tsaa, at sinabi, isa lang akong deputy mayor ng lungsod ng Yanjing, ano ang magagawa ko, gaya ng sinabi ko, mali ang iyong napuntahan. Parang hindi talaga ako dapat nandito ngayong gabi. Dahan-dahang tumayo si Yehan, tumingin kay Yan Chindian, at sinabi, sa totoo lang, gusto ko talagang malaman kung naisip mo na ba nakakamumuhian ka ni Ling Zhao dahil sa sarili mong kapakanan. Ang buhay mo ba ay sulit? Hehe, ang sinabi mo ay napaka-radical. Hindi iyon ang aking pinili. Pinili niya ang tamang landas. Kung pumili siya ng ibang landas, maaaring isang patay na dulo. Mahinang ngumiti si Yan Chindian. Ngumiti si Yehanhan at sinabi, sino ang magtatapos sa huli? Pagdating ng oras, lahat ay magtatapos. Yan Chindian, ito ang katapusan ng ating pag-uusap ngayong gabi. Magkita na lang ulit tayo. Gusto kong makita ang isa pang ikaw. Pagkatapos ng lahat, kumislap ang figure ni Yehan, at pagkatapos ng ilang kislap, nawala siya ng walang bakas sa bubong ng bahay ni Yan. Nang tiningnan ang likod ni Yehan na umaalis, ngumiti pa rin si Yan Chindian, ang bilis ng panahon. 20 taon ang lumipas sa isang kisap mata, tulad ng kahapon, kalooban ng Diyos. Ang mga dahilan na itinanim noon ay inaani ngayon. Tiyak na nagbiro ang Diyos sa akin. Pagkatapos umalis sa bahay ni Yan, naglakad si Yehan sa pangunahing kalsada ng mag-isa. Si Yan Ling Zhao ay wala nga sa bahay ni Yan. Kanina ay tiningnan niya ang buong compound ni Yan at hindi niya ito nakita. Nagdulot ito ng kaunting pagkadismaya kay Yehan. Hindi pa niya lubos na naunawaan kung ano ang nangyayari kay Ling Zhao ngayon, at ilang araw na lang ang natitira hanggang ika-7 ng Hulyo. Yan Chindian, ang lungsod ay talagang malalim. Pumihit ang mga mata ni Yehan at tumingin sa kalangitan sa gabi. Sa pamamagitan ng pag-uusap kanina, hindi niya maunawaan kung anong uri ng komplikadong mga saloobin ang mayroon ang lalaki sa ilalim ng kalmadong ibabaw. Ito ay isang hindi mahuhulaan na kalaban. Nang iniisip ito, ang kalooban ni Yehan ay biglang naging medyo mainitin. Kahit na nahulaan na niya ang intensyon ng kalaban sa larong chess na ito, ngunit ang hindi alam ang sitwasyon ni Yan Ling Zhao ay nagdulot sa kanya ng kaunting kalungkutan.
Pagsuri sa oras, pinahinto ni Yehan ang isang taxi at nagmaneho patungo sa lungsod ng Yanjing. Pagkalipas ng kalahating oras, lumitaw na si Yehan sa harap ng isang villa. Ang villang ito ay hindi tirahan ni Ying Chenkyo, pero sa ibang babae. Nang tiningnan ng tahimik na villang ito, kumislap ang figure ni Yehan, at pagkatapos ay tahimik na lumitaw sa balkonahe sa ikalawang palapag. Kahit na may ilang mga master na nagbabantay sa lugar, ngunit ang pagdating ni Yehan, hindi nila halata na tuklasan. Ang may-ari ng villa ay hindi pa natutulog at mayroon pa ring mahinang ilaw sa silid tulugan. Sa kama, si Zog Banroo ay nakasandal sa dingding sa kanyang pijama at nag-concentrate siya sa isang libro. Ang mahinang ilaw mula sa lampara sa mesa ay lumiwanag sa kanyang mukha na nagparamdam sa mukha na parang isang pangarap na ilusyon. Sugbanro kahit na hindi siya ang ganong uri ng napakagandang babae, walang babae ang makakatugma sa kanyang nakakaakit na aura. Ito ay isang natatanging aura na nagpaparamdam sa mga tao ng kasiyahan sa pagsakop sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang ating Miss Zog ay mayroon ding ugali ng pagbabasa sa gabi gamit ang isang nag-iisang lampara. Isa siyang mangkukulam na may malaking karunungan at malapit sa mga demonyo. Marami siyang nababasa, ngunit naiiba ang kanyang ulo. Sa dilim ng silid tulugan, isang boses ang biglang lumabas sa tahimik na atmosfera. Pagkarinig nito, nagulat muna si Zog Banroo, pero ang boses ay napakapamilyar sa kanya. Hindi ko inaasahan na ikaw, G. Ye, ay may ugali ng pagtakbo sa mga boudoir ng ibang babae sa kalagitnaan ng gabi. Kung lalabas ito, lahat ng tao sa mundo ay tatawanan ka, ang sikat na batang overlord. Inilapag ni Zog Prajna ang kanyang mga kamay. Ang mga libro sa loob ay inilipat ang kumot sa dibdib, tinatakpan ang ilan sa mga sumabog na liwanag ng tagsibol, at pagkatapos ay ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa dilim ng silid tulugan. Tumawa ng mahina si Yehan, lumabas mula sa madilim na sulok na iyon, at nakangiting sinabi, nakasalalay ito sa silid ng sino ang iyong tinitingnan, kung alam nila na ito ay ang boudoir ng iyong Zog Banroo, natatakot akong mainggit sila sa akin, sa pamamagitan ng paraan, huwag mong itago, nakita ko na halos lahat kanina. Alam mo ba, napakawalang awa mo. Mag-ingat ka sa gantimpala sa pag-espiya sa isang babaeng walang lakas. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung ikaw, Zug Prajna, ay isang babaeng walang lakas na pigilan ang isang manok, kung gayon ay wala ng maraming lalaki sa ilalim ng mundo na matatakot sa iyo. Habang nagsasalita, direktang umupo si Yehan sa isang upuan na hindi kalayuan, at ang distansya sa pagitan ng dalawa ay mga 2 metro. Hindi nilayo ni Zog Banroo na lumabas ng kama, sumandal sa dingding at tumingin kay Yehan at sinabi, bibigyan kita ng kalahating oras, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa akin sa ganitong oras, huwag mong sabihin na na-miss mo ako kaya tumakbo ka para makita ako. Panipi. Hindi ba pwede ang ideyang ito? Nag-cross-leg si Yehan, tumingin kay Zog Prajna at ngumiti, naalala ko na may nagsabi noon na hindi niya alintana na maging isang bedwarmer para sa akin. Kahit na hindi malamig ang panahon ngayon, gusto ko pa rin talagang gusto kong subukan kung anong uri ng kasiyahan ang magkaroon ng isang taong maging isang bedwarmer. Sa totoo lang, may pagkakataon na ito ngayon. Hanggat maglalakad ka ng ilang hakbang pasulong, matutupad mo ang iyong pangarap. Ang susi ay, nakasalalay ito kung maglakas loob ka o hindi. Naiintindihan ko na kahit na ang kabilang panig ay mapaglaro, hindi siya malaswa, kahit na mayroon siyang pusong ito, hindi niya pipilitin ang iba. Nakarinig nito, natalo si Yehan. Kahit na ang lalaki at byuda ay magkasamang nakatira sa iisang silid ngayon, hindi talaga niya gagawin ang anumang bagay kay Zog Banroo. Mayroon siyang isang seryosong negosyo na pumunta para makita si Zog Banroo ng napakalate. Sige, magsimula na tayo sa negosyo. Sinabi ni Yehan, napakahirap harapin ni Yan Qingyan. Kahit na nalaman na natin ang kanilang mga intensyon at plano sa pagkakataong ito, palagi kong nararamdaman na hindi natin naunawaan ang background ni Yan Qingyan. 20 taon, kahit na nagawa ko ng malakas na paghahanda sa pagkakataong ito, medyo nag-aalala pa rin ako, kaya gusto kong tulungan mo akong pag-aralan ito. Nakarinig nito, agad na natahimik si Zog Prajna, at sinabi, pumunta ka sa akin ng napakalate dahil lang sa bagay na ito. Sinabi ni Yehan, at si Yan Lingjiao, nakita mo siya sa compound ng Yan noong nakaraan, pero pumunta ako sa compound ng Yan ngayong gabi, at wala siya roon. Sinabi ni Zog Prajna, pag-usapan muna natin si Yan Qingyan. Kung tama ako, dapat ay nakilala mo si Yan Qingyan sa bahay ni Yan ngayong gabi, tama ba? Kabanata, 975. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ko siya sasabihin. Sa totoo lang, sa tingin ko wala nang ibang paghahanda si Yan Qingyan.
Sinabi ni Zhug Banro, ang kanilang mga paghahanda sa pagkakataong ito ay napakasapat at makapangyarihan. Si Yan Qingyan ay isa sa 5 henyo. Naglakbay ako para makilala siya. Ang taong ito ay maamo at elegante, mukhang scholar, at may natatanging katalinuhan. Sa mga tuntunin ng katalinuhan, tanging ang iyong pangalawang tiyuhing si Jijiukan ang makakatugma sa kanya. Pagkatapos ng 20 taon sa lungsod, lumabas siya sa bundok sa pagkakataong ito at tinipon ang pamilyang Nolan, si Wang Fokishan, at lahat mula sa sinaunang mundo ng martial arts. Ang malaking paksayon, ang line-up na ito ay napakalakas na, hindi ko talaga maisip ang ibang paghahanda para sa kanya, ngunit walang nakakaalam kung anong antas na naabot ang lakas ni Yan Qingyan sa nakalipas na 20 taon. Marahil, ito ang dahilan kung bakit ako hindi mapakali. Matapos marinig ang pagsusuri ni Zhou Prajna, kumislap ang mga mata ni Yehan, at kung si Yan Qingyan, na hindi niya malinaw, ay may iba pang mga paghahanda sa plano, kung gayon ay siya, mismo sa itaas. Sa pagkakataong ito, ang plano ni Yan Qingyan at ng pamilyang Nolan, natural na alam ito ni Yehan, ang line-up ay napakalakas, halos monopolize ang karamihan sa kapangyarihan sa China, bumubuo ng alyansa, ito ay hindi na isang paligsahan sa pagitan niya at ni Nolan Mietian, umabot na ito sa tanong kung sino ang namamahala sa pag-akyat at pagbaba ng pamilyang Ji at ng pamilyang Nolan sa China. Nagpatuloy si Zhug Banro, pag-usapan natin si Yan Lingjiao. Wala nang gaanong oras na natitira hanggang ika-7 ng Hulyo. Kung ang pamilyang Yan man o ang pamilyang Nolan, walang mangyayaring aksidente. May kaugnayan ito sa kanilang plano, kaya hindi ka dapat masyadong mag-alala, ang susi ay kung mananalo ka ba sa paligsahang ito, at kung mananalo ka, ang lahat ay natural na nasa ilalim ng iyong kontrol. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, kumpleto na ang aking pag-deploy, at ang natitira ay nakasalalay sa kung malakas ang pamilyang Ji. Sinabi sa akin ni Jijiuka na nagayos na siya, ngunit anong gamot ang binili ng taong ito sa gourd? Hindi rin ako sigurado. Ngumiti si Zhug Prajna at sinabi, dahil ganoon na lamang ang tiwala ni Jijiukan, bakit ka nag-aalala? Sana ay masyado akong nag-aalala. Dahan daw ang binabaniyehan ang kanyang kilay, at gusto niyang manigarilyo, ngunit nang maisip na ito ay silid ni Zhug Banro, tinalikuran niya ang ideya. Paninigarilyo, kahit na ayaw ko ang mga taong naninigarilyo sa aking silid, ngunit ikaw ang unang lalaking pumasok sa villang ito, ang unang lalaking pumasok sa aking silid tulugan, at ang unang lalaking nakakita sa akin na nakahiga sa kama ang aking lalaki, lahat ng ito ay kinuha mo, kaya bakit hindi gumawa ng exception at hayaan kang manigarilyo ng sigarilyo? Sa huli, umalis pa rin si Yehan sa silid ni Zhug Banro, naninigarilyo ng mag-isa, naglakad-lakad sa pangunahing kalsada, bumalik sa villa ni Ying Chenkyo, at nakipag-usap kay Zhug Banro na nagparamdam kay Yehan na mas kaunting hindi mapakali, kaunti. Nang tiningnan ng China, bukod sa banal na lupaing Kunlun, sina Yan Qingyan at ang pamilyang Nolan ay halos monopolize ang karamihan sa mga puwersa sa China upang makilahok sa layout na ito, at walang ibang puwersa na maaaring hiramin ni Yan Qingyan. Nang bumangon si Yehan mula sa villa ni Ying Chenkyo kinaumagahan, abala na ang kabilang panig sa paggawa ng almusal sa kusina. Nag-iisa si Yehan na nakaupo sa sofa at pinapanood ang impormasyon na ipinasa sa kanya ni Sito Zhenchen. May kaugnayan, ang mga pagpapakilala sa itaas ay lahat tungkol sa nakaraan at mga nagawa ni Yan Qingyan. Gayunpaman, sa dokumentong ito, mayroong isang piraso ng impormasyon na nagdulot ng pagkunot ng noo kay Yehan. Ang master ni Yan Qingyan ay nagmula sa banal na lupain ng Kunlun. Hindi gaanong marami ang nakakaalam nito sa China, kahit si Zhug Prajna, na naglakbay para imbestigahan si Yan Qingyan, ay hindi alam, ngunit si Yan Qingyan ay isang rehistradong disipulo lamang ng taong iyon. Mayroong maraming kinalaman dito. Hindi ko inaasahan na may kinalaman siya sa banal na lupain ng Kunlun. Kumunat ang noo ni Yehan. Ikaw na playboy, anong kagandahan ang iniisip mo ulit, kaya't nakatuon, kumain ka na ng almusal, lumabas ka kasama ko pagkatapos kumain. Sa oras na ito, lumabas si Ying Chenkyo mula sa kusina na may handang almusal, pinuputol ang malamig na mga iniisip ni Ye. Nakarinig nito, basta na lang kinuha ni Yehan ang isang steamed bun at inilagay ito sa kanyang bibig, at sinabi, wala akong oras ngayon, dadalaw ako kay Zhang. Tapos ano ang gagawin ko? Kung sasalakayin ako ulit ng mga taong iyon, kanino ako hihingi ng tulong? Umupo si Ying Chenkyo na may hindi masayang ekspresyon. Sinabi ko Miss Ying, hindi ako ang iyong personal na bodyguard. Inikat ni Yehan ang kanyang mga mata sa babae, marami pa siyang gagawin nang dumating siya sa lungsod ng Yanjing, paano siya maglilibot kasama si Ying Chenkyo.
Nakarinig nito, wala man lang gana si Ying Chenkyo na kumain ng almusal dahil sa mga salitang ito, at mapait na tumingin kay Yehan, at sinabi, "Bastard, hayaan mong protektahan kita, mawawalan ka ba ng ilang onsa ng karne? Sa pangalan, kapatid mo pa rin ako." Kumaway si Yehan at sinabi, "Teka, gusto kitang iwasto, hindi kayo magkakamag-anak sa dugo." Ikaw. Galit na galit si Ying Chenkyo kaya nawalan siya ng gana. Ikinros niya ang kanyang mga braso at pinanood si Yehan na lumunin ito. Kung alam niya na ang taong ito ay magiging ganito, hindi niya gagawin ang almusal na ito para sa kanya. Tumingin si Yehan sa kanya at sinabi, "Ngunit pwede mong hanapin si Huafeng. Dapat mong hanapin ang isang babae para samahan ang isang babae. Bakit mo gusto ako, isang malaking lalaki? Kung nandito siya, ang iyong kaligtasan ay tiyak na garantisado. Naiintindihan ko, kainin mo na ang sa iyo, mas mabuting patayin ka." Matapos magsabi ng isang salita, agad na tumayo at umalis si Ying Chenkyo. Nang makita ito, medyo nalilito si Yehan. Ang babaeng ito ay uminom ng maling gamot ng maaga, at ayaw niya lang sumama. Kailangan bang magalit ng ganoon? Ngunit ang mga babae ay pabago-bago, at hindi na pinansin ni Yehan si Ying Chenkyo. Pagkatapos ng almusal, nagmaneho siya ng diretso papunta sa bahay ni Zhang. Nang dumating siya sa lungsod ng Yanjing, natural na gusto ni Yehan na makilala si Zhang. Nang dumating si Yehan sa compound ng pamilyang Zhang, bigla niyang natuklasan na naroon ang lahat ng miyembro ng pamilyang Zhang, at wala sa kanila ang wala. Para itong may hawak na pagtitipon ng pamilya. Lumabas si Zhang mula sa bahay na may malaking ngiti. Mukhang maayos siya, at ang mga miyembro ng pamilyang Zhang ay sumunod sa kanya. "Ha ha ha. Xiaohan? Lolo? Inaasam-asam ko na ang araw na ito sa loob ng halos isang taon, at ngayon sa wakas ay nakita. Oo, ikaw nga ang apo ko na si Zhang Dapao, halika, hayaan mong tingnan ka ng lolo." Masayang tumawa si Zhang, naglakad siya patungo kay Yehan na parang dragon at tigre. Para kay Yehan, talagang itinuring niya itong kanyang sariling apo. Ang tunay na damdamin na ipinakita ay nagdulot ng inggit sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Zhang. Ang mga apong ito ay binugbog o sinigawan sila, ngunit hindi pa sila ginagamot tulad ni Yehan. "Ahem, tatay, anak niya sa Diyos." Ubo ng tuyo si Zhang Hangho sa likuran ng matandang lalaki, at sinabi. Pagkarinig nito, agad na sumigaw si Zhang kay Zhang Hangho, "Ikaw na bastardo, kailangan mo pa akong paalalahanan. Sinabi kong siya ang aking apo na si Zhang Dapao, at siya ang aking apo na si Zhang Dapao. Hindi siya naiiba sa mga Xiaoyo at iba pa." Kabanata 976. Nahihiyang ngumiti si Zhang Hangho, at sinabi, "Tatay, basta masaya ka, magiging masaya ka." Pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Yehan, at sinabi, "Yehan, bakit ka pumunta rito ngayon, bata? Kung hindi ka napupunta ulit, iiwan ng matandang lalaki ang bahay at hahanapin ito ng mag-isa." Sinabi ni Yehan, "Lolo Zhang, pasensya na, papasok lang ako sa lungsod ng Yanjing, at kailangan kong harapin ang ilang mga bagay. Pupunta ako para makita ka kapag matanda na ako." Nakangiting sinabi ni Zhang, "Okay lang, kaya ng lolo na maghintay. Ngayon na nandito ka na, dapat ay maayos na si matandang lalaking yan. Maayos ang lolo, at dapat siyang magising sa loob ng ilang araw." Mabuti naman, natatakot talaga ako na biglang susuka ang matandang lalaki. "Sige, pumasok tayo sa silid at magsalita, hayaan mong tingnan ka ng lolo ng mabuti." Isang grupo ng mga tao ang pumunta sa bulwagan, at ngumiti si Zhang kay Yehan, "Nagdulot ka ng napakalaking kaguluhan ng unang pumasok ka sa lungsod ng Yanjing, talagang nakakaantig sa puso. Gusto lang sabihin sa iyo ng lolo na ang mga taong ito ay mahusay sa pagpatay, at mahusay sila sa walang silbi. Kung bata pa ako, papatayin ko rin sila." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Huwag kang magdulot ng gulo para takutin ako. Natatakot ako na magkakaroon ng masyadong maraming langaw na magpapakita ng problema sa akin. Sa halip na sampelan sila hanggang sa mamatay isa-isa, mas mabuting patayin ang mga nangungunang langaw at patayin ang mga nangungunang langaw. Ang natitirang mga maliit ay natural na hindi mangangahas na magkamali, ito ay tinatawag na minsan at para sa lahat." Nakangiting sinabi ni Zhang Xiaoyo, "Kahit na isang araw pa lang, ayon sa balitang nakuha ko, ang mga miyembro ng Quinayingwi ay nag-aalala na, at maraming tao ang sumigaw na umalis sa Quinayingwi. Mukhang talagang damyugo ang mga taong ito sa iyo. Nagulat ka sa mga paraan, natatakot ako na sila ang susunod na magpapagulo sa iyo. Mukhang nakamit na ang epektong gusto ko." Ngumiti si Yehan, "Ang mga maliliit na taong ito ay hindi dapat maliitin.
Kung magkakaisa sila, ang enerhiya sa likuran nila ay magiging napakalaki. Hanzi, ano ang gagawin mo sa susunod? Tanong ni Zhang Xiaoyo. Hintayin. Sinabi ni Yehan, sa tingin ko kikilos ang pamilyang Nolan sa loob ng ilang araw, at ang lahat ng ito ay matatapos na pagkatapos noon. Sa oras na ito, habang nakikipag-usap si Yehan sa pamilya ni Zhang, isang sundalong nagbabantay sa pamilya ni Zhang ang pumasok, nagbigay ng military salute kay Ji. Zhang, at sinabi, iulat sa pinuno, may nagpadala ng imbitasyon sa labas. Nakarinig nito, nagmukhang nalilito ang mga miyembro ng pamilyang Zhang. Dalhin mo ako para tingnan. Tumayo si Zhang Xiaoyo at kinuha ang imbitasyon, binuksan ito, at agad na sinabing may panunuya, Hanzi, tama ka, kumilos na nga ang pamilyang Nolan, at ipinadala pa ito sa aking pamilyang Zhang, imbitasyon. Hanzi, tama ka, kumilos na nga ang pamilyang Nolan at nagpadala sa amin ng imbitasyon sa kasal sa pamilyang Zhang. Nakarinig ng mga sinabi ni Zhang Xiaoyo, nagalit ang mga miyembro ng pamilyang Zhang nang magmukhang nagulat sila. Ang pamilyang Nolan ay may lakas ng loob pa ring magpadala sa kanila ng mga imbitasyon sa kasal. Hindi malilimutan ng pamilyang Zhang ang lahat ng ginawa nila. Para sa pamilyang Zhang, ang eksena na iyon ay isang malaking kahihiyan. Bukod pa rito, kamakailan lamang ay sinalakay ng pamilyang Nolan ang pamilyang Zhang at pinatay ang lahat ng mga gwardya ng pamilyang Zhang. Ito ay isang hayagang sampal sa mukha at panunukso. Ikaw na mapagkunwari, itapon mo sa akin ang imbitasyon na iyon. Nagalit si Ji. Zhang, at lumapit sa mesa. Teka muna, tumayo si Yehan, tumingin kay Ji. Zhang at sinabi, Lolo Zhang, bakit mo itatapon? Dahil nagpadala siya ng isang espesyal na tao para ihatid ang imbitasyon sa kasal, kaya bakit hindi tayo maglakad-lakad, baka makakita ka ng magandang palabas. At saka, sa tingin ko ang imbitasyong ito ay hindi kasing simple ng pagpapadala nito sa pamilyang Zhang, dumating lang ako sa pamilyang Zhang bago pa mainit ang aking puwit, at ang imbitasyong ito ay inihatid sa pintuan, natatakot akong nagpapahiwatig din ito sa akin. Nakarinig nito, kumalma ang galit na matandang lalaking si Zhang, at pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi niya, ang mga tao mula sa pamilyang Nolan ay dapat na pinapanood ang aking pamilyang Zhang, o may mga taong palihim na pinapanood ang iyong bata, kaya naman ang kanilang mga galaw ay napakatumpak, tila gusto ng pamilyang Nolan na gamitin ang masayang araw na ito para mangyari ang mga bagay, at gusto nilang tayong lahat ay makilahok. Walang alinlangan dito. Narinig ko na ang tungkol sa kasal ni Nolan Mietian, ngunit ngayon lang nila ito ipinakalat. Malamig na ngumiti si Yehan at sinabi, gayunpaman, gusto nilang kapag gumagawa ng mga bagay, gusto kong makipagkita sa kanila sandali, at pagkatapos ay makikita natin kung sino ang may mas magandang paraan, ito ay isang paligsahan ng buhay at kamatayan, at ang panghuling nagwagi ay karapat-dapat na tumayo sa tuktok. Nakarinig ng mga sinabi ni Yehan, nakangiting sinabi ni Ji. Zhang, mukhang nagawa mo na ang mga paghahanda, sige, makikilahok din ako sa kasal ni Nolan Mietian sa oras na iyon, at tingnan kung paano haharapin ng iyong bata ang mga bagay na ito. Ang mga tao ay tinapakan ito ng paunti-unti. Sinabi ni Yehan, gayunpaman, ang pamilyang Zhang ay hindi dapat walang paghahanda para sa paparating na bagyo. Ito ay isang komprehensibong paligsahan. Gusto ng pamilyang Nolan na gamitin ang kasalang ito para alisin ako, ang pamilyang Ji, at kahit sino mang may kaugnayan sa akin. Ang mga tao, ang pamilyang Zhang at ang pamilyang Yan ay kabilang dito, kaya ang depensa ng pamilyang Zhang at ng pamilyang Yan ay dapat palakasin. Nakarinig nito, ang lahat ng mga taong naruroon ay kumunat ang noo. Nadama nilang lahat ang hininga ng malakas na hangin at ulan mula sa mga salita ni Yehan. Ang plano ng pamilyang Nolan ay napakalaki na hindi ito maliit na bagay. Kasama pa rito ang pamilyang Ji, ang pinakamahusay na pamilyang ermitanyo sa China, sa loob. Huminga ng malalim si Ji. Zhang at sinabi, walang problema sa pagtatanggol. Mamaya, hihilingin ko kay Hang Ho na ilipat ang 2 batalyon ng mga Jingdu Guards, lahat ay may mga mabibigat na armas. Isang batalyon ang nagbabantay sa ating pamilyang Zhang, at ang isa ang kampo ay nagbabantay sa pamilyang Yan, at pagkatapos ay makikita ko kung paano ang mga taong iyon ay may kakayahang kumain ng aking mga pamilyang Zhang at Yan. Sinabi ni Yehan, sa oras na iyon, ipaalam ko kay Sito Zhenchen at hihilingin ko sa kanya na tumawag ng ilang mga eksperto mula sa Security Bureau ng palihim, upang maging mas ligtas ito. Security Bureau. Pumihit ang mga mata ni Ji. Zhang, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, mukhang lumihis na ang mas mataas na awtoridad sa kampo. Batay sa pag-aalis ng Ancient Martial Arts Association, mayroon na silang intensyong ito.
Ngumiti si Yehan at sinabi, ito ay tinatawag na pagbalot sa ating sarili, hayagan na sinasalakay ang mga pamilyang Zhang at Yan, ito ay walang alinlangang pagtulak sa posisyon ng mas mataas na awtoridad sa ating panig, ito ay isang magandang bagay para sa atin, marahil ang mas mataas na awtoridad ay tutulong sa atin sa mga kritikal na panahon isang dakot. Kabanata 977. Sa araw na ito, nanatili si Yehan sa bahay ni Zhang at nahila ni Ji Sang para makipag-usap. Hindi siya lumabas ng bahay ni Zhang hanggang pagkatapos ng hapunan sa gabi, pagkatapos ay pumunta sa bahay ni Yan para suriin ang kalagayan ni Ji Yan, at sa wakas ay bumalik sa villa ni Ying Chenkyu. Gayunpaman, ang balitang malapit ng ikasal si Nolan Mietian ay kumalat na sa lungsod ng Yanjing ngayon. Ang imbitasyon mula sa pamilyang Nolan ay ipinadala na sa halos bawat makapangyarihang tao sa lungsod ng Yanjing, maging ang mga sikat na tao sa hilaga at timog ng China. Nakatanggap silang lahat ng mga imbitasyon mula sa pamilyang Nolan. Sandali, alam ng lahat na nanonood sa laban ni Yehan at Nolan Mietian na ikakasal si Nolan Mietian, at nasa lungsod ng Yanjing si Yehan ngayon, malapit ng ikasal si Nolan Mietian, ano ang mangyayari dito? Bagay. Ang kasal ni Nolan Mietian ay nagpaalala sa maraming tao sa kasal ng pamilyang Zhang. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang araw ng malaking kagalakan para sa pamilyang Zhang, kundi isang araw din ng kahihiyan, at ito rin ang simula ng isang mantsa na hindi kailanman mabubure mula kay Yehan. Sa compound ng pamilyang Zhang, natalo si Yehan kay Nolan Mietian. Sa kanyang kamay, napilitan siyang lumuhad ng kabilang panig, pinalaya sa lungsod ng Yanjing, at nahihiyang bumalik sa timog na naging katatawanan ng mundo. Noong panahong iyon din ng opisyal na nagsimula sina Yehan at Nolan Mietian sa isang paligsahan. Ngayon, malapit nang magsimula ang kasal ni Nolan Mietian. Kaya pala mahigpit na binantayan ng pamilyang Nolan ang Hebei, Tianjin, at Yanjing. Lumalabas na ikakasal si Nolan Mietian. Tila ayaw ng pamilyang Nolan na magdulot ng gulo si Yehan sa kritikal na sandaling ito. Hindi, sa tingin ko hindi ganoon. Kung ayaw mong magdulot ng gulo si Yehan, bakit nakakuha si Yehan ng matibay na paninindigan sa Hebei na may ganoong higpit na depensa? Ito ay malinaw na ang intensyon ng pamilyang Nolan, at ang hayagan na pag-atake ng pamilyang Nolan sa mga pamilyang Zhang at Yan sa lungsod ng Yanjing ay malinaw na pinipilit si Yehan na pumasok sa lungsod ng Yanjing, at pinagsama-sama, marahil ay hindi ganoon ka-simple, ito ay isang nakatagong nakamamatay na intensyon. Sa ganitong paraan, ang kasalang ito ay hindi ganoon ka-simple. Sa ngayon, si Yehan ay nag-iisa sa lungsod ng Yanjing. Hindi ko alam kung pupunta siya sa kasal ng pamilyang Nolan. Susunod, ang kasal ang magiging focus. Pupunta ba si Yehan? Bakit siya pinilit ng pamilyang Nolan na pumasok sa lungsod ng Yanjing? Anong nakamamatay na intensyon ang nakatago dito? Ang lahat ay magiging malinaw sa araw na magsimula ang kasal. Kasunod ng balita ng kasal ni Nolan Mietian, ang mga mata ng lahat sa hilaga at timog ng Huaxia ay agad na napunta sa lungsod ng Yanjing, isang sinaunang kabisera na may mahabang kasaysayan, dahil maraming tao ang nakaramdam na si Nolan Mietian ang kasal ng pamilyang Lan ay tiyak na hindi madali. Habang lumulubog ang gabi, alas 7 na ng gabi. Minamaneho ni Yehan ang sasakyan habang tahimik na naninigarilyo ng sigarilyo. Ang kasal ni Nolan Mietian ay paparating na nagdulot ng higit na pagkabalisa sa kanyang hindi mapakialang puso. Lagi niyang naaalala ang layunin ng pakikipaglaban para sa hegemonya sa ilalim ng mundo sa una, ang pagtapak kay Nolan Mietian at ang pag-agaw kay Yan Lingzhou mula sa kamay ng kalaban, ngunit ang araw na ito, halos isang taon na niyang hinihintay, at ngayon ay sa wakas ay darating na. Sa sandaling ito, isang ringtone ang pumutol sa daloy ng pag-iisip ni Yehan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ito. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang tahimik na mukha, at sinabi niya, napakabihira. Ikaw, isang malaking bituin, ay hindi ko narinig sa loob ng halos isang taon. Tawagan mo ako ngayon. Sa kabilang panig ng telepono, mahina na sinabi ni Nangong Zexen, kumusta naman kayo? Hindi mo ako tinawagan sa nakalipas na taon. Kakauwi ko lang mula sa Europe at nasa paliparan na ako ngayon. Pwede mo ba akong sunduin? Sa paliparan ng lungsod ng Yanjing, pumunta si Yehan dito sa kanyang sasakyan. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa paliparan, mga pasaherong pumapasok at lumalabas. Pagdating ni Yehan dito, tumingin siya sa paligid, at sa wakas ay natagpuan niya si Nangong Zexen sa isang sulok. Ngunit sa pagkagulat ni Yehan, bilang isang malaking bituin, si Nangong Zexen ay wala man lang bodyguard sa kanyang tabi, at ang kanyang manager at assistant ay hindi sumunod sa kanya. Tumayo lang siya sa sulok at tahimik na naghintay.
Ang pagdating ni Yehan. Si Nangong Zixen ay nakadress ng napakastig at tinakpan niya ang kanyang sarili ng mahigpit, nakasuot ng pink cap, itim na salaming pang-araw, at isang mahabang Amerikana, ngunit kahit na tinakpan niya ang kanyang sarili ng mahigpit, ang mga taong dumadaan ay mas titingin sa kanya, hindi ang paraan, ang ugali ni Nangong Zixen ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong babae. Pagkatapos makita ang lugar na ito, direktang naglakad si Yehan patungo sa posisyon ni Nangong Zixen. Magandang ginang, hindi ligtas ang paglalabas ng mag-isa, bakit hindi ka sumama sa akin, paano kung dalhin kita sa isang malaking pagkain? Lumitaw si Yehan sa harap ni Nangong Zixen na may ngiti sa kanyang mukha. Ang mga pasahero ay nagpakita ng pagkadismaya, at gusto pa rin nilang mahuli ang kagandahan gamit lamang ang isang pangungusap na iyon. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga nakapalibot na mata ay sa ilalim ng kanilang titig. Ang babaeng nakasuot ng itim na salaming pang-araw ay kinuha ang braso ng binata at tahimik na sinabi, kahit papaano habang buhay. Mahinang ngumiti si Yehan, at sinabi, bueno, ito ay isang pangmatagalang tiket sa pagkain, at kailangan kong pag-isipan ito. Kung hindi masyadong mahirap alagaan, ayaw kong pumayag. Ito ang sinabi mo, at hindi ka pinapayagang tanggihan ito pagdating ng oras. Nang pinapanood ang pag-alis ng lalaki at babae, lumaki ang mga nakapalibot na mata, okay lang iyon. Bakit ka nagpakita sa paliparan ng mag-isa? Bilang isang sikat na bituin sa Asia, wala kang mga bodyguard na sasama sa iyo, at ikaw, isang public figure, ay hindi natatakot sa mga aksidente. Tanong ni Yehan, nakatingin kay Nangong Zixen na nakahawak sa kanyang braso. Nakarinig nito, inihilig ni Nangong Zixen ang kanyang ulo, tinitigan si Yehan gamit ang kanyang mga malalaking mata sa ilalim ng itim na salaming pang-araw, at nakangiting sinabi, dahil palihim akong bumalik mula sa Europe para makita ka, kahit na alam na nila ngayon, nandito na ako ito ay huwak-siya. Pagkatapos marinig na lumitaw si Yehan sa lungsod ng Yanjing at nagdulot ng napakalaking kaguluhan, hindi na makakapagpigil si Nangong Zixen sa Europe, at palihim na tumakbo pabalik mula sa Europe. Anuman, ang ganoong hindi makatwirang pag-uugali ay direktang magdudulot kay Nangong Zixen na mawala ng daan-daang milyong dolyar. Bukod pa rito, kakapasok lang niya sa kanlurang industriya ng entertainment, at ito ay isang panahon ng mabilis na pag-unlad na magpapahirap din sa kanyang pag-unlad sa kanluran sa hinaharap. Gayunpaman, hindi pinansin ni Nangong Zixen ang mga bagay na ito. Pagkatapos marinig na lumitaw si Yehan sa lungsod ng Yanjing, direktang tumakbo siya pabalik dahil naramdaman niya na pumasok si Yehan sa lungsod ng Yanjing sa pangalawang pagkakataon, at tiyak na narito siya upang tuparin ang panatang ginawa niya sa compound ng pamilyang Zhang. Hindi niya kayang harapin si Yehan ng magkasama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito palalampasan. Gusto niyang tahimik na suportahan si Yehan sa likod ng anumang kahirapan na kanyang kinakaharap. Ito rin ang kanyang huling pagkakataon, at ayaw niyang palampasin ito. Nakarinig ng mga sinabi ni Nangong Zixen, na tahimik si Yehan, at sinabi, medyo hindi makatwiran para sa iyo na pumunta sa lungsod ng Yanjing para makita ako sa oras na ito, at dadalhin kita pa uwi pagkatapos ng hapunan, nangyayari lang na ang pamilya ng iyong Nangong ay nasa lungsod ng Yanjing din. Hindi ba pwede kang manatili sa akin ngayong gabi? Lumipad sila mula sa Europe para makita ka. Tumingin si Nangong Zixen kay Yehan na may napakasama ng loob ng mga mata, at sinabi. Kabanata 978. Nakarinig nito, bumilis ang tibok ng puso ni Yehan. Kung ang mga salita ay nagmula sa ibang tao, hindi niya iisipin na ito ay isang malaking bagay, ngunit kung ang mga salitang ito ay nagmula kay Nangong Zixen, isang sikat na bituin sa Asia, ang tukso ay walang anuman, malaki. Nang tiningnan ng tahimik na si Yehan, ang puso ni Nangong Zixen ay puno ng kapaitan. Iniwan niya ang lahat at tumakbo pabalik mula sa Europe, ngunit hindi man lang binigyan ni Yehan ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya buong gabi. Nag-book ka na ba ng hotel? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Yehan. Si Nangong Zixen, na nakayuko, ay labis na nagalak at biglang tumango. Nang nasa paliparan siya kanina, nag-book na siya ng hotel. Tara na, kumain muna tayo. Pagkalipas ng kalahating oras, sina Yehan at Nangong Zixen ay nakarating na sa isang 5 bituing hotel sa Yanjing na tinatawag na Jinghua Hotel. Pagkatapos ng pagkain, pumunta sila sa naka-reserve na silid. Umupo si Yehan sa sofa at naninigarilyo. Habang naninigarilyo, pumasok na si Nangong Zixen sa banyo, at ngayon, natural na wala sa isip ni Yehan na gumawa ng anumang bagay kay Nangong Zixen.
Kahit na alam ni Yehan na interesado si Nangong Zixen sa kanya, ngunit hindi pa ito ang oras upang pag-usapan ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sa oras na ito, tumawag si Sito Zenchen. Si Yehan, na naninigarilyo ng sigarilyo, ay sumagot sa telepono at sinabi, Director Sito, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Mayroong nga isang bagay, at may kaugnayan ito sa iyo. Ngumiti si Sito Zenchen, natagpuan ng aming mga tao na may isang taong dumating sa lungsod ng Yanjing, at siya ay nasa lungsod ng Yanjing ngayon. Hula ko, maaaring naghahanap siya sa iyo. Naghahanap sa akin. Sinabi ni Yehan, sabihin mo sa akin, ano ang kaugnayan ng taong ito sa akin. Ngumiti si Sito Zenchen at sinabi, narinig ko na mayroon kang malapit na relasyon sa banal na dalaga ng Shenting. Mayroon kang isang malabong relasyon na hindi alam ng mga tagalabas. Nakarating na siya sa lungsod ng Yanjing. Ang ideya ng mas mataas na awtoridad ay kontrolin ang babaeng ito at palayasin siya sa lungsod. Huaxia, kung ang mga puwersa mula sa kanlurang mundo ay makikisali sa kasalukuyang laban sa pagitan mo at ng pamilyang Nolan, magdudulot lamang ito ng higit na kabuluhan sa sitwasyon sa Yanjing. Nakarinig ng mga sinabi ni Sito Zenchen, kumunot ang noo ni Yehan. Si Lina, isang babae, ay hindi pa umaalis sa Huaxia, at sumunod pa sa kanya sa lungsod ng Yanjing. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Yehan. Ayon sa mga ulat mula sa kanyang mga taong aming binantayan, nakatira siya sa parehong hotel na kinaroroonan mo ngayon. Kumusta, gusto mo bang makipagkita sa magandang santong ito ng pribado? Pang-aasar na sinabi ni Sito Zenchen sa telepono. Tungkol sa mga sinabi ni Sito Zenchen, hindi pinansin ni Yehan, at sinabi, ang babaeng ito ay kapakipakinabang pa rin sa akin, aasikasuhin ko ito. Sinabi ni Sito Zenchen, ang relasyon sa pagitan ng babaeng ito at ng iyong bata ay hindi malinaw, mas mabuting harapin mo ito, at papaalisin ko ang taong nagbabantay sa kanya mamaya, ngunit kailangan mo itong harapin, bata, ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay napakahalaga. Higit pa sa dati, ang pagpunta sa lungsod ng Yanjing sa oras na ito, walang nakakaalam kung ito ay mabuti o masama para sa iyo, bata. Huwag kang mag-alala, kung nag-iisa siya, hindi pa rin niya mapapalitan ang palad ng aking Buddha. Ibinaba ni Yehan ang telepono. Kahit na dumating si Lina sa lungsod ng Yanjing, medyo nagulat si Yehan, ngunit para sa babaeng ito, wala pa rin siyang pakialam. Nag-aalala ako na ang layunin ng kabilang panig ay kunin lamang ang mga hawakan mula sa kanyang mga kamay. Gamit ang mga hawakan na ito, naniniwala si Yehan na hindi mangangahas si Lina na magkagulo. Sa isang sandali, naghugas na si Nangong Zixen at lumabas sa banyo. Mukhang napaka-sexy at puno ng tukso sa isang itim na bathrobe. Sa unang tingin, kahit na si Yehan ay medyo nagulat. Ito pa rin ang unang pagkakataon na nakita niya si Nangong Zixen na nakasuot ng napakakaunting damit sa harap niya. Ang basang buhok ay nagdagdag ng nakakaakit na aura sa kanyang inosenteng mukha na nagdulot sa mga tao na hindi mapigil ang gumalaw. Ano ang tinitingnan mo? Nang matitigilan ni Yehan ng ganoon, bahagyang namula ang magandang mukha ni Nangong Zixen, ngunit masaya pa rin siya sa reaksyon ni Yehan sa kanyang puso. Wala. Bumalik sa kanyang ulirat si Yehan, binago ang paksa at sinabi, Zizan, bakit mo piniling bumalik sa lungsod ng Yanjing sa oras na ito? Tapos bakit mo piniling pumasok sa lungsod ng Yanjing sa oras na ito? Umupo si Nangong Zixen sa tabi ni Yehan, tinitigin siya gamit ang magagandang mata at nagbalik ng tanong. May mga dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Sinabi ni Yehan, pagkatapos tumayo sa posisyong ito, hindi ko kayang iwanan ang gabi. Harap ko lang ang mga paghihirap. Pareho kami, at may mga dahilan ako para bumalik. Tinitigilan ni Nangong Zixen si Yehan at mahinang sinabi, kung tama ang aking hula, haharap ka sa isang malaking labanan kapag pumasok ka sa lungsod ng Yanjing sa pagkakataong ito, o maghiganti ka sa iyong kahihiyan. Sa makatuwid, gusto kong bumalik at tumayo sa likuran mo para suportahan ka, kahit na ang panghuling resulta ay panalo o pagkatalo, si Zixen ay palaging susunod sa iyo. Nakarinig nito, nakaramdam ng pagkagalaw si Yehan at sinabi, Zizan, alam ko ang iyong mga iniisip at ang iyong pagiging tapat, ngunit wala akong may pangako sa iyo ngayon. Pagkatapos matapos ang paligsahang ito, bibigyan kita ng sagot. Wala akong pakialam kung ano ang iyong sagot. Sa madaling salita, kung mananalo ka, ako, Nangong Zixen, ay nakilala na kita sa buhay na ito. Kung matatalo ka, ako, Nangong Zixen, ay sasamahan ka. Kahit na ito ay magkasamang pumunta sa underworld, handa ako. Samantala, sinandal na ni Nangong Zixen ang kanyang ulo sa balikat ni Yehan, at may isang hindi mapapawi na lamang sa mga magagandang matang iyon.
Kabanata, 979. Bumantong hininga si Yehan at nanatiling tahimik. Ang atmosfera sa silid ay tila napakatahimik. Naramdaman niya ang tunay na damdamin ni Nanggong Zixen. Sa sandaling ito, ang kabilang panig ay tatakbo pabalik mula sa Europe at tatayo sa likuran niya para suportahan siya, na sapat na upang ipakita ang kanyang determinasyon at pagmamahal. Ang pag-ibig na ito ay maaaring itinanam ng unang magkita sila. Unti-unti, sumandal si Nanggong Zixen sa balikat ni Yehan at nakatulog ng mahimbing. Pagod na rin siya pagkatapos magmadaling bumalik mula sa Europe. Niyakap ni Yehan si Nanggong Zixen sa kama, tinakpan siya ng kumot at tahimik na umalis sa silid. Sa buong proseso, si Nanggong Zixen ay hindi nagising mula sa pagtulog. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Yehan sa pintuan ng isang silid sa Jinghua Hotel. Kahit na nakatayo siya sa labas ng silid, naramdaman niya ang isang pamilyar na aura sa silid na pag-aari ng Santana si Lina. Kumatok si Yehan sa pinto, at pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto mula sa loob na nagpapakita ng magandang mukha ni Lina. Nang makita ang pagdating ni Yehan, ang mukha ni Lina ay walang ipinakitang pagkagulat maliban sa pagwawalang bahala. Alam niya na hindi niya kailanman may tago kay Yehan na dumating siya sa lungsod ng Yanjing. Bakit hindi mo sinunod ang aking payo at bumalik sa kanluran? Ang dalawa ay umupo sa magkabilang panig sa silid, at kalmadong tiningnan ni Yehan si Lin na nakaupo sa tapat niya, at sinabi, dapat mong malaman na ang iyong pagkakakilanlan ay napaka-espesyal, at ang iyong paglitaw sa lungsod ng Yanjing ay nakakuha na ng atensyon ng mas mataas na awtoridad. Hindi ang kanluran, kung gusto ng mga mas mataas na awtoridad na hawakan ka, tiyak na hindi ka makakaalis ng buhay sa huwaksiya. Hahayaan mo ba akong mamatay? Tumingin si Lina kay Yehan na may ngiti at sinabi, para sa iyo, ang aking pawn ay kapakipakinabang pa rin, kaya hindi mo ako hahayaang mamatay sa huwaksiya, ngayon ay lumapit ka sa akin, higit pa ito ay isang patunay nito. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, bakit, ginamit mo ba ako bilang isang anteng-anteng? Kung gayon, malinaw kong masasabi sa iyo na kung hindi ka magkakagulo sa lungsod ng Yanjing, mapoprotektahan kita. Kung malalaman kung mayroon kang ibang kalaban ng aking mga hindi kanais-nais na aksyon, alam mo kung ano ang mga kahihinatnan. Tumingin si Lina kay Yehan at sinabi, huwag mo akong pagbantaan, dahil nandito ka na, gusto kong makipagdeal sa iyo. Gusto mong makipagdeal sa akin, sige, sabihin mo sa akin kung paano mo gustong makipagdeal. Tiningnan ni Yehan si Lina sandali, at talagang mausisa siya sa babaeng ito na gustong makipagdeal sa kanya. Huminga ng malalim si Lina at sinabi, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo alam. Bilang kapalit, kailangan mong ibalik sa akin ang akin. Hindi ko alam kung gagawin mo ang deal na ito o hindi. Ang mga salita ni Lina ay nagdulot ng pagkagulat kay Yehan, at pagkatapos ay ngumiti siya, iyon ay nakasalalay sa kung ang iyong impormasyon ay sulit. Kung ito ay talagang kapakipakinabang sa akin, maaari kong isaalang-alang ang deal na iyong binanggit. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Kailangan mo munang mangako sa akin, at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Nakarinig nito, sumungkit ang mga mata ni Yehan at tumingin kay Lina. Ang babaeng ito ba ay mayroong maaasahang impormasyon sa kanyang mga kamay? Mas mabuting isipin mo ito ng mabuti, ang impormasyon na mayroon ako ay tiyak na interesado ka. Nagpatuloy si Lina. Sige, tumango si Yehan. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at inilagay ito sa mesa, at sinabi, pinapangako ko sa iyo, basta't nasiyahan ako sa impormasyong sinabi mo, agad kong buburahin ang lahat tungkol sa iyo sa harap mo. Isang salita mula sa isang ginoo. Mabilis na latigo ng kabayo. Nang makita ito, sinabi ni Lina, alam kong nakikipaglaban ka ngayon sa pamilyang Nolan sa China. Ang sino mang mananalo ay makakapagpatuloy na umiral sa China. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay may kaugnayan sa bagay na ito, dahil, inimbite ng pamilyang Nolan ang aking siyenteng na sumali. Sa madaling salita, sa mga taong makikipagdeal ka sa iyo sa pagkakataong ito, may mga tao mula sa aking siyenteng, at si Yahechan ang personal na nanguna sa mga master sa huwaksiya para sabihin sa iyo ang isang piraso ng balita. Pagkatapos lumabas mula sa Hardin ng Eden, ang kanyang lakas ay hindi na gaya ng dati, at dumating na ang iyong kalaban. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan. Ang pamilyang Nolan ay hindi lamang nagtayo ng isang network sa China, ngunit nakipag-isa rin sa ibang mga puwersa, at pinalawak pa ang kanilang mga kamay sa kanlurang mundo. Nakipag-isa sila sa kanyang mortal na kaaway na siyenteng upang pumunta sa China para harapin sila. Ang puntong ito, kung hindi kapag sinabi ito ni Lina, hindi ito maisip ni Yehan. Personal na naranasan ni Yehan kung gaano kalakas ang siyenteng.
kung magpapadala rin sila ng mga eksperto upang sumali sa paligsahang ito. Biglang nakaramdam si Yehan ng presyon sa kanyang katawan. Ang impormasyong ito ay talagang kapaki-pakinabang sa kanya. Kung ang pag-aayos ay hindi ganap na malinaw, magiging napakahirap para sa kanya na manalo sa paligsahang ito. Ano kayang pamilyang Nolan, ano kayang Yan Chinyan, sino ang ganoon kasinadya dito, umaabot pa sa kanlurang mundo, tila talagang minamaliit kita. Kumislap ang mga mata ni Yehan na may walang kapantay na pagwawalang bahala, at sumali rin ang Shenting. Pumasok na nagdulot sa kanya na harapin muli ang paligsahang ito. Ang balitang dinala ni Lina ay nagdulot ng pagkunot ng noo kay Yehan. Ang pamilyang Nolan, si Wang Fuqishan, si Yan Chinyan, at ang mga sinaunang sekta ng martial arts ay isang napakamakapangyarihang alyansa na, at si Yan Chinyan mayroon pa ring isang maselang relasyon sa banal na lupain ng Kunlun, at kung ang mga taong iyon ay lilito sa oras na iyon ay isang hindi tiyak na salik pa rin. Ngunit sa ngayon, kahit na ang mga tao mula sa Western God Court ay sumali na nagpapalakas pa sa alyansang ito. Nang tiningnan si Yehan na kumukunot ang noo na may mga kilay ng espada, labis na nakahinga si Lin na, at sa wakas ay nakita niya na ang nakakainis na bastardo na ito ay may isang kunot na mukha. Bueno, ang aking impormasyon ay dapat na napapanahon para sa iyo, tama ba? Sinabi ni Lina, nakatingin kay Yehan ng walang pakialam. Napapanahon talaga. Sinulyapan ni Yehan ang kabilang panig at sinabi, huwag kang mag-alala, tinutupad ko ang aking salita at hindi ko kailanman sisirain ang aking salita. Kabanata 980. Pagkatapos ng lahat, nilinis ni Yehan ang mga nilalaman ng telepono sa harap ni Lina. Nang makita ito, huminga ng maluwag si Lina. Kung wala ang mga larawang ito, sa wakas ay hindi na siya mapapabantaan ng bastardo na iyon. Sa hinaharap, siya pa rin si Santalina ng God Court, at ang Diyosa sa puso ng lahat sa kanlurang mundo. Kailan dumating si Yehechan sa Huaxie? Kailangan mong sabihin sa akin ang eksaktong oras at kung gaano karaming mga master ang kanyang kasama. Matapos linisin ang mga nilalaman ng telepono, tumingin si Yehan kay Lina. Nakarinig nito, malamig na ngumiti si Lina at sinabi, pasensya na, ito ay isang lihim sa loob ng korte, hindi ko alam, at hindi ko masabi sa iyo. Nakarinig nito, lumamig ang mukha ni Yehan, at isang malamig na hininga ang kumalat sa silid, hindi mo na kailangang sabihin sa akin, ngunit iniisip mo ba talaga na wala akong magagawa sa iyo kung wala ang mga larawang iyon? Dito ito ay Huaxia na nagalit sa akin, kaya mapapanood kita ngayon sa Diyos, hindi pa nasasabi, masyadong bata ka para makipaglaban sa akin. Pagkatapos ng lahat, kinuha ni Yehan ang telepono at nagpatugtog ng boses, na siyang pag-uusap sa pagitan niya at ni Lina kanina. Sa katunayan, nang kunin ni Yehan ang telepono kanina, binuksan niya ang recording mode. Malinaw, ngunit para sa isang babaeng tulad ni Lina, kailangan niyang mag-ingat. Nakarinig ng pag-record na pinatugtog sa telepono ni Yehan, biglang pumangit ang mukha ni Lina. Pinaghirapan siya ni Yehan. Kahit na nangako ang kabilang panig na buburahin ang mga larawan, inirecord nila ang pag-uusap sa pagitan nila. Para bang sinasabi na mayroon siyang isa pang hawakan sa mga kamay ni Yehan. Ibinaba ni Yehan ang kanyang telepono, at may panunuya na sinabi, kung ipapadala ko ang pag-record na ito sa matandang lalaking si Pope, ano ang mangyayari sa iyo, ang santa ng korte. Dapat mong maisip iyon. Nakarinig nito, lalong pumangit ang kutis ni Lina, at ang mga magagandang matang iyon ay puno ng napakagalit na liwanag. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sinabi ni Yehan, kung tapat kang makikipagtulungan sa akin, ikaw pa rin ang banal na dalaga ng God's Court. Sabihin mo sa akin ngayon, kailan darating sa China si Yehechan? Kasama niya ba ang mga master na iyon mula sa God's Court? Ikaw ay isang masamang tao. Malamig na tumingin si Lina. Sinabi ni Yehan, iyon ay dahil ayaw mong makipagtulungan. Ilang sandali ka nang nakikipag-ugnayan sa akin. Dapat mong malaman ng mabuti ang aking estilo ng pag-uugali. Handang gawin ang lahat para sa aking mga kaibigan, ngunit handa akong harapin ang aking mga kaaway, ang aking mga paraan ay walang alinlangan na napakasama, ang aking pasensya ay napakaliit, ayaw kong ulitin ang tanong kanina. Nakarinig nito, nagpakita ng nakamamatay na intensyon ng malamig at galit na mukha ni Lina, at sinabi niya, sa araw ng malaking kasal ni Nolan, darating si Yehechan ng eksakto sa oras, at nagdala siya ng kabuuang 4 na matatanda ng God's punishment sa pagkakataong ito, ang sagot ay ngayon nasiyahan ka ba? Napakasaya. Kung may ibang sitwasyon, mangyaring ipaalam sa akin anumang oras. Marahil ay magkakaroon ng maraming pagkakataon para makipagtulungan tayo sa hinaharap.
Tumayo si Yehan at tumingin sa galit na si Lina, huwag kang maglakad-lakad sa lungsod ng Yanjing sa mga araw na ito, kahit na masasabi ko sa mas mataas na awtoridad na huwag ka nilang gagalawin, ngunit kung mayroon kang anumang hindi magandang intensyon, hindi ko rin may tatago. Nang makita si Yehan na umalis sa silid, lalong pumangit ang mukha ng galit na si Lina. Pagkatapos bumalik ni Yehan sa silid ni Nangong Zexen, agad niyang sinabi kay Jijiukan sa habe ang balitang dinala ni Lina. Pagkarinig ng balita ni Yehan, medyo nagulat si Jijiukan at nag-isip sandali. Sinabi, ang mas mataas na awtoridad ay dapat na nasa ating panig ngayon, tama ba? Tumango si Yehan at sinabi, ano sa tingin mo? Sinabi ni Jijiukan, dahil ang mas mataas na awtoridad ay nasa ating panig na, hayaan mo akong talakayin ang bagay na ito sa Diyos ng digmaan. Responsable siya sa lahat ng lihim na puwersa ng bansa. Ngayon na ang mga dayuhang puwersa ay pumapasok sa China, hindi niya lang ito maaaring tingnan. Huwag kang mag-alala, ang sitwasyon ay hindi ganap na wala sa ating kontrol, at lahat ay huli pa rin. Sinabi ni Yehan, sige, ibibigay ko sa iyo ang bagay na ito, at ipaalam sa lahat sa Tianlong na sa araw bago ang kasal, patuloy akong pupunta sa Hilaga at papasok sa lungsod ng Yanjing. Hihintayin kita dito. Gusto nilang gamitin tayo bilang karne para gumawa ng dumplings, bibigyan natin sila ng pagkakataong ito. Ngumiti si Jijiukan at sinabi, kung gayon kailangan nating tingnan kung ang kanilang mga balot ng dumpling ay sapat na kalakihan upang masakop ang lahat ng ating karne. Pagkatapos mag-hang up ng telepono ang dalawa, hindi nakatulog si Yehan. Tumayo siya sa harap ng bintana at tumingin sa lungsod na natatakpan ng gabi. Sa sandaling ito, isang malambot na figure ang yamakap sa kanya mula sa likuran at sinandal ang kanyang ulo sa kanyang likod. Nakatayo ng magkasama sa bintana na nakatingin sa tanawin ng gabi sa harap mo. Jin Aising kita, magiging maganda kung makasama kitang panoorin ang tanawin ng gabi sa gabi at ang pagsikat ng araw sa umaga tulad nito. Sumandal si Nangong Zexen sa likod ni Yehan, na may isang malungkot na hitsura sa kanyang mukha, sinabi. Marahil, magkakaroon ng pagkakataong ito. Mabilis na lumipas ang isang gabi, sa gabing ito, walang nangyari sa pagitan ni Yehan at Nangong Zexen, maayos na natulog si Nangong Zexen kay Yehan. Alas 9 ng umaga, nag-aalmusal ang dalawa sa isang sulok ng restoran. Sa oras na ito, dumating si Lina, na nakasuot ng purong puti, na nagdulot ng pagsigaw ng maraming tao sa restoran. Ang isang magandang dayuhang babae ay mahirap makita, dumating. Ang ilang mga lalaking nag-isip na gwapo at mayaman ay lumapit para makipag-usap, ngunit ang walang pakialam na mukha ni Lina ay nagdulot sa mga taong ito na magsara ng pinto. Matapos magkita ang mga mata ni Yehan at Lina sa ere sa loob ng ilang segundo, sa oras na ito, sa ilalim ng mga titig ng mga nakapalibot sa kanya, isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lina, at naglakad siya patungo kina Yehan at Nangong Zexen. Gayunpaman, ang mesa ni Yehan ay nasa pinakamalayong sulok, at nakatalikod si Nangong Zexen sa lahat, at nakasuot siya ng itim na salaming pang-araw, kaya walang nakakakilala sa sikat na bituin na ito sa Asia sa restoran. Gayunpaman, ang sinabi ni Lina ay halos nagdulot kay Yehan na ilabas ang kanyang almusal, asawa, nakikipag-usap ako sa isang tao sa silid kagabi. Ilang oras lang ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na ikaw nakipag-ugnayan ka ulit sa ibang babae. Nang marinig ito ni Yehan, halos masamid siya, pati na rin si Nangong Zexen ay tumingin sa blonde na kagandahang lumitaw sa tabi nila ng may pagkamangha.